Well, businessman ako sa New York. Nagmamay-ari ako ng Francisco Clothing. Narinig mo na siguro iyon. Oo naman. I love your brand. And there's no doubt. I love your own personal clothing style. Salamat. Sagot ko sa kanya. So ano ang iyong pananaw sa pag-ibig? Tanong niya. Napakalalim. I always say love is the only thing which keeps us sane. Without love, there is no life. I'm impressed, Martin. Well, for me, love is part of life. Marami pang aspeto sa buhay like money, stability. I mean, money is so much important. Sumasang-ayon ako na ang pera ay mahalaga, ngunit hindi higit sa pag-ibig. Ano ang gagawin mo sa pag-ibig kung wala kang pera? Sakali ka titira? Sagot niya. Bakit ang babaw niya? Yes, I would. If you have a person who you love and loves you back, that is your home. You didn't need four walls to find a home. Home is where your loved one is. Ito na po ang pagkain ninyo, sir at madam. Pinagsilbihan kami ng waiter. Tahimik lang kaming dalawa na kumakain. Sa totoo lang, ayaw ko siyang kausapin. Matapos malaman na ang pera lang ang mahal niya sa buhay niya. I can't date a girl like her, let alone marry her. I gotta go. I had a good time, but I'm sorry. This can't continue. You and I want different things from life. Tinapos ko na ang date namin. Pero Martin, we can try few more dates. I'm sure we'll be perfect for each other. Sabi sa tono niya. Stephanie, please. It's better if we go our different ways. Sabi ko at tumawag ng taxi para sa kanya. Paalam, Stephanie. Sabi ko at sinunesan siyang umupo sa cup. Tiningnan niya ako ng napaka-negatibong ekspresyon. Parang wait and watch expression. Pero haharapin ko ito mamaya. Sa ngayon kailangan ko lang umuwi at magpahinga. Mom, Dad, nakauwi na po ako. Nasa pool kami, honey. Naririnig ko ang boses ni Mami. Pagtapa ko pa lang sa pool area, tinanong na ako ng nanay ko nang nakaupo malapit sa pool. Habang nakalubog ang mga paa niya sa tubig. Kamusta ang date ninyo? Ano ang sasagot ko sa kanya? Sa tingin ko, dapat kong maging tapat sa kanya. Mom, it is not what you think. I met Stephanie. But we are very different people. We want different things from life. So I think this topic's over for good now. Honey, akala ko talaga, bagay kayong dalawa. Malungkot na sabi ni Mami. Mom, it's okay. I will meet my girl at the right time. Binigyan ko siya ng isang mahigpit na yakap. O baka naman nakilala mo na siya. You just need to figure out that she is the one. Girl of your dreams. Lumapit si Daddy sa amin. Mahal na mahal niya ang paglangoy. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng mga hagod ng swimming. Dad, anong ibig mong sabihin? Medyo nalilito kong tanong. I mean to say, baka pumasok na siya sa buhay mo. Pero sa ngayon, hindi mo lang alam na siya na pala ang girl of your dreams. You're everything. Paliwanag ni Daddy. Pag-iisipan ko po, Daddy. Good night, Mommy. Humiga ako sa kama at iniisip kong sinabi ni Daddy kanina. Pumasok na siya sa buhay mo. Siya ang babaeng pinapangarap mo. Si Claire. Ang tanging babaeng pumasok sa isip ko. Pumasok na siya sa buhay ko. At talagang pinahanga niya ako. Si Claire na ba ang girl of my dreams? Sa kabilang banda si Claire. It was next Monday I was sipping my coffee at office. Kung nagtataka kayo kung bumalik na si Martin, ang sagot ay hindi.
Hindi pa siya bumabalik. Sabi niya sa akin, darating siya sa Friday. Pero today, Monday na, wala pa rin siya. And yes, how much I don't want to miss him. Honestly, namimiss ko siya noong last week pa. Buong araw akong nagtatrabaho sa opisina. Busy ako, pero kulang pa rin. Nararamdaman ko ito. Namimiss ko ang mga sigaw niya. Namimiss ko ang pagsabi niya na kailangan niya ng coffee. At last, but certainly not the least, ang katotohanang hinalika niya ako ay tumatakbo sa isip ko araw-araw, bawat minuto. Alam kong dapat ko na siyang kalimutan, pero hindi ko magawa. May dahilan siguro kung bakit niya ako hinalikan, maging pagnanasa. Bigla kong naalala na kailangan kong kunin ang expenses file sa opisina ni Martin at ibigay kay Natalie. Tumayo ako at pumunta sa opisina niya. Pumunta ako sa file shelf at hinanap ito. Kailangan ko talagang ayusin ito ngayon. Napakagulo talaga. Hindi ko alam kung kailan may pumasok sa opisina. Nakatayo lang sa likod ko. Magandang umaga. Narinig ko ang pamilyar at malalim na husky na boses. Bumulong pa talaga siya sa tainga ko. At parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Martin Francisco, bakit palagi mo itong ginagawa sa akin? Lumingon ako. At nakita ko siyang napatingin sa akin. Bumalik ka na? Gumiti ako ng totoo. Yes, ako nga. Na-miss mo ba ako? Baka sa mga mata niya ang saya. Ano? Tanong ko sa kanya. Tinatanong ko kung paano ang trabaho kapag wala ako. Nakatayo pa rin siya sa malapit. Sigurado akong hindi ito ang tinatanong niya kanina. Tinanong niya ako kung miss ko ba siya. It was great. Lahat ng mga empleyado mo ay natatakot sa iyo na kahit na wala ka rito. Nagtrabaho sila ng maayos. Sabi ko sa hindi na uutal sa gitna na pagkakatayo niya ng napakalamig. Good. I am proud of myself for that. Ganito ba tayo mag-uusap buong araw? I was motioning a little space between us. I kinda don't have any problem. But I also need to work with my laptop. So we'll have to move. I hope you don't mind. Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay niya. At nag-e-enjoy siya. Talagang hindi Mr. Francisco. Sabi ko na ikinainis niya. Claire, di ba Martin ang dapat mong itawag sa akin? Nakalimutan ko. Sagot ko sa kanya. Alam mo naman isang linggo kang wala dito. I tend to forget it. Nakalimutan mo ba ang pangalan ko? Oo, nakalimutan mo lang ako. Bulong niya sa kanang tainga ko. Ibig sabihin, magkadikit ang mga pisngi namin. Ang isang kamay niya ay nasa baywang ko at ang isa naman ay nasa istante. Ang mga magkabilang kamay ko ay nakahawak sa coat niya para sa mahal kong buhay. Claire, I think you should. Natalie bragged in the office. Oh my God. Nasa awkward indecent position kami ni Martin. Nanlaki ang mga mata niya. Hanggang sa literal na nakita ko ang paglabas ng eyeballs niya. Oh my God. I'm sorry Mr. Francisco. I'm really sorry. Mabilis siyang lumingon. Umiling si Martin at pumunta sa upuan niya at umupo. Tumayo ako ng medyo malayo sa bookshelf. Lumingon si Natalie at tumingin sa akin para humingi ng tulong. Pero tiningnan ko siya ng may awa. Sa ngayon wala akong masyadong magawa. I'm sorry Mr. Francisco. Hindi ko alam na bumalik ka na. Akala ko si Claire lang ang nandito. Kaya pala,
Kaya pala pumasok ka na parang ikaw ang may-ari ng kumpanyang ito. Na-promote ka kamakailan, di ba? I think I should... Martin, please. It was an innocent mistake. And she said sorry. Don't be hard on her. Kinakailangan kong sumingit ngayon. Maaaring ikansela niya ang kanyang promotion. At karapat dapat talaga siya. Pasensya na po talaga, sir. Pagbaba ng tingin ni Natalie, Martin glared at her, then looked at me. Ang tingin na nagsasabi, "What now?" Then I gave a look. Let her go. Fine. You may go, Natalie. Mukha pa rin siyang takot na takot. Salamat, Mr. Francisco. Salamat, Claire. Ngumiti siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Ngumiti ako sa kanya. Lumabas siya ng opisina na literal na tumatakbo. Alam kong takot siya. So, nasaan na tayo? Out of nowhere, nasa likod ko na si Martin. Alien ba siya? Sabi ng isip ko. Lumingon ako para harapin siya. I was telling you how dedicated your employees are. Alam ko. They fear me actually. By the way, ibigay mo na lang sa akin ang expenses file. I will check it and give it to you. Then you can take copies of that and circulate to all the HOD. Sige. Nasa kanang second drawer ng table mo. Okay. And I need Claire Martinez coffee, please. Coffee in Athens tasted bland. No expense though. But I miss your coffee. Sabi niya sa medyo desperado na boses. Napangiti ako ng nakakaloko. I will be on it. May iba pa ba? I was hoping he comes up with the kiss thing. I wanted an explanation. I'm not a girl who kisses around guys just like that. So that kiss meant something for me. At sana, may ibig sabihin din ito sa kanya. Wala. You may go. Sabi niya sa akin. Sa kabilang banda si Martin. Alam kong sinusubukan ni Claire na kausapin ako tungkol sa halik. She was trying hard talaga. Pero may iba akong plano. Gusto kong kausapin siya sa buong oras tungkol dito. At ngayon, kailangan kong bumalik sa trabaho. Sa kabilang banda si Claire. Ano iyon? Sigaw ni Natalie sa tenga ko. Pagdating ko sa table niya. Alam kong darating ito. Nakita niya kami sa sobrang awkward na sandali. Obvious naman na susuyuin niya ako. There's nothing to tell. I swear. Umupo ako sa upuan ko at nagsimulang mag-check ng ilang files. Don't try to fool me. Claire, you guys were too close to kissing. Did you guys kiss later? What's going on? Hindi nagawang mapanatiling maayos ni Natalie sa kanyang pag-iisip. No, we didn't kiss. There is nothing going on between us. It's just... Gusto mo siya? Tanong ni Natalie. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.